Ang asawang lalaki sa pamilya Liu, si Liardan. Nakapasa sa eksaminasyon, umuwi't nagbalita ng magandang balita. Salamat sa pag-aalaga ng pamilya Liu. Ang malaking utang na loob sa pamilya Liu, sa susunod na buhay na lang babayaran. Sa susunod na buhay. Ano ang ibig sabihin ng asawa? Mamayang gabi, kayong lahat ay mamamatay. Bakit? Sa harap ng trono, ipinahayag ni Princess Jinghe na ako ang magiging prinsipe. Ang kayamanan at karangalang ito, hindi ko ba dapat tanggapin? Liardan. Inubos ng pamilyang Liu ang aming ari-arian upang tulungan kang mag-eksamin. Ikaw ay walang utang na loob. Hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. Hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang makakaalam sa mundo na ako ay naging asawang lalaki ng pamilya Liu. Ang top-notcher ay nagparada, tinanggap ang pagbati ng mga tao, pumasok sa palasyo upang makita ang emperador. Binibini, ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Lakasan mo, Binibini. Liardan, matagal na tayong hindi nagkita. Ang bagong top-notcher ngayong taon ay medyo gwapo. Kahit gaano kagwapo, hindi ito makakapantay sa prinsipe. Nalaman ng mababang opisyal na ito na walang background ang taong ito, hindi pa alam kung saan siya ilalagay. Sa aling liblib na lugar bilang maliit na opisyal. Bagong top-notcher. Galing sa napakababang pinagmulan, malamang ngayon ang pinakamagandang araw ng iyong buhay. Paglabas mo ng palasyo pagkatapos ng pagpupulong sa susunod na pagkikita sa amin. Dapat kang magpatira pa, top-notcher. Dumating na ang emperador. Simula ng piging sa palasyo, pumasok sa bulwagan. Binibini. Nagbihis kang lalaki at pinalitan ang pangalan mo bilang Yang Kingping. 3 taon kang nag-aral ng husto at sa wakas ay naging top-notcher. Sa wakas ay makikita mo na ngayon ang emperador. Kailangan nating isumbong ang masamang si Liardan. Si Liardan ngayon ay prinsipe sa korte. Sa mga nakaraang taon, wala kaming mapagsumbungan. Ang pagharap sa emperador ngayon ang tanging pagkakataon natin. 3 buwan ka nang naging babae sa palasyo. Ngayon, sundin natin ang plano. Huwag kang mag-alala, Binibini, hindi kita bibigyan ng problema. Nanay, tatay, sa wakas ay makakapaghiganti na ako para sa inyo. Mabuhay ang emperador ng 10,000 taon. Tumayo kayo mga mahal na ministro. Salamat, emperador, magsimula na ang piging.
Bigyan ng upuan ng top-notcher. Salamat, Emperador. Halika. Mga mahal na ministro. Mahal na hari, ang mahirap na mamamayan ay may malaking katarungan. Mangyaring tulungan po ninyo ako. Ako ay dati ng Alialu sa King County. Ako si King Siang. Nais kong isumbong ang kasalukuyang prinsip na si Lai Erdan. Upang makapag-asawa sa prinsesa, pinatay niya ang kanyang asawa at buong pamilya at nagpanggap ng bagong pagkakakilanlan para linlangin ang mahal na hari. Paano nakaligtas si King Siang? Kaya bang yabang mong alipin? Hindi kita kilala. Bakit mo ako binibintang? Malinaw na gusto mo nang guluhin ang handaan ng pamilyang mahalika at saktan ang mahal na hari. Mga gwardiya, dalhin siya palabas. Mahal na hari, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Sandali. Dahil dinala mo ang kaso sa harap ko, ipaliwanag mo muna ng maayos. Kung may katarungan, ako ang bahala sa'yo. Mahal na hari, kung magugulo ang handaan dahil sa maliit na bagay na ito, hindi ito nararapat. Mas mabuti na lang ipakulong muna siya sa Ministry ng Hustisya at imbestigahan mamaya. Kapag nasa ministry na siya, mapapawala ko siya ng tahimik. Mahal na hari, ang babaeng ito ay nagsumbong sa prinsipe kahit alam niyang panganib sa buhay niya. Kung ipapakulong siya nang hindi man lang naitanong ng maayos. Natatakot ang estudyante na baka magdulot ito ng maling akala sa mga tao. Na pinoprotektahan ninyo ang prinsipe at makasira sa mabuting pangalan ng mahal na hari. Ano ang pakialam mo dito? Bakit ka nakikisali? Prinsipe, nag-aalala lang ang estudyante na baka sirain ng taong ito ang inyong mabuting pangalan. Kung malinaw na mapatunayan sa harap ng lahat na inosente kayo. Hindi ba mas mabuti iyon kaysa ipakulong siya at pagdudahan ng mga tao mamaya? Tama ang sinabi ng top-notcher. Ipakita ang nakasulat na sumbong. Mahal na hari, Mahal na hari, ang tunay na pangalan ng prinsip ay Lai Erdan. 5 taon na ang nakalilipas. Pumasok siya sa aming pamilya Liu bilang manugang. Buong suporta ng pamilya Liu ang pag-aaral niya para sa pagsusulit sa kabisera. Ngunit nang pumasa siya sa paghahangad ng kayamanan at karangalan upang makapag-asawa sa prinsesa, pinatay niya ang buong pamilya ng kanyang biyenan sa gabi ng kanyang pag-uwi para magbalita ng tagumpay. Pagkatapos, sinunog niya ang buong bahay. Upang mawala ang lahat ng ebidensya, nagpalit siya ng pangalan at nag-asawa ng prinsesa bilang prinsip. kawalang galang. Sino si Erdan? Hindi ko siya kilala. Ako ang prinsipe na si Qin Ruzi. Dumaan ako sa pagsusulit para sa serbisyo sibil at maaari itong patunayan. Sinasabi mo bang mali ang sistema ng pagsusulit ng dakilang Zhou? Ang pagkakakilanlan ng prinsipe ay sinuri ng pamilyang mahalika. Paano ito magiging peke? Kung nasunog na ang mga labi, ano ang ebidensya mo para patunayan? Siya ang pumatay? Akala ko ba tutulungan ako ng maliit na top-notcher na ito? Mabuti naman at alam niya kung sino ang dapat niyang suyuin. Mahal na hari, maraming tao sa Qingming County ang nakakakilala kay Lai Erdan. Inanyayahan ko ang gobernador ng Qingming County at ilang mga residente. Mangyaring pahintulutan silang pumasok sa korte upang makilala siya. Tama. Mabuhay ang aming emperador, mabuhay, mabuhay, mabuhay. Erdan, ikaw nga talaga. Naging prinsipe nga ba talaga ang asawa ng prinsesa? Sino ang bastos na ito? Erdan, talaga namang umakyat ka na sa mataas na sanga. Di mo na kami kilala. Dati, nakipag-ugnayan ka sa pamilya Liu. Ngayon, nakaugnayan mo na ang prinsesa. Emperador, ipinapaalam ko po. Hindi ko po kilala ang bastos na ito. Hoy, Erdan. Sino ang tinatawag mong bastos? Bago ka pumasok sa pamilya Liu. Madami ka nang kinain sa bahay namin. Ito ang perang ibinalik mo sa akin bago ka pumasok sa pamilya Liu. Narinig kong naging 3 ka sa eksaminasyon, kaya di ko ginamit. Itinatago ko ito sa ilalim ng kahon. Paano mo mapapatunayang akin ang perang ito? Malinaw na may tatak ng pamilya Liu dito. Malinaw na ikaw at ang alila ng pamilya Liu ang nagtangka sa akin. Ano ang nangyayari? Inosente ako. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin niyo ang gobernador. Nang pumasok si Erdan sa pamilya Liu, si Gobernador Zhang ang nagsilbing saksi sa kasal. Gobernador Zhang, prinsipe. Siya ba ang Erdan na tinutukoy ng taong bayan? Sa aking nasasakupan sa Qingming County, mayroon ngang isang mahirap na eskolar na nagngangalang Erdan. 5 taon na ang nakalilipas, pumasok siya sa mayamang pamilya Liu. Subalit 3 taon na ang nakalilipas, pumunta siya sa kabisera para mag-eksamin at nabigo. Nahiya siyang bumalik sa pamilya Liu at tumalon sa ilog. Emperador, ang bangkay ni Erdan ay napatunayan na. Ang libingan ni Erdan ay nasa Qingming County pa rin. Maaari po kayong magpadala ng tao anumang oras para tingnan. Nagsisinungaling ka. Magkaibigan kayo ng aking amo. Madalas kayong uminom. Nagsisinungaling ka ng ganito.
Hindi ka ba nahihiya sa kanya? 3 taon na ang mga ebidensya na dapat ayusin, ang mga taong dapat bilhin. Siyempre, matagal ko nang naayos. Ama, Lanan, ikaw, aliping bastos, nag-aakusa ka sa asawa ng aking prinsesa. Ang mababa ay nagsasakdal sa mataas, nang akusa sa mga kamag-anak ng hari. Gusto mong mamatay. Mga tao, dalhin ninyo ang aliping ito at patayin ng mga pamalo. Prinsesa, ang kasong ito ay pinag-uusapan pa ng emperador. Bagamat mababa ang estado ng babaeng ito. Kung susubukan ng isang maliit na mamamayan ang lahat, ngunit wala pa ring pagkakataong magsalita. Hindi ba mag-iisip ang lahat na hindi makatarungan ang emperador? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sino ka ba? Wala kang posisyon. Wala kang karapatang magsalita dito. Mga tao, siya ay nanghamon sa mataas. Walang galang sa prinsesa, dalhin ninyo siya at ikulong. kahit buhay ang pamilya Liu kapag lumabas sila. Mabuti na lang at pwede kong patayin silang lahat. Sandali, Jinghe. Ako ang magpapasya tungkol dito. Huwag kang makialam muna. Ama, Lanan. mahal na hari, may ebidensya pa ako. Sabihin mo. Ang larawang ito ay ipininta mismo ng asawa noong sila'y ikinasal. Ipininta ito ng asawa. Tingnan ninyo ang taong nasa larawan. Ito ay si Liardan. Ang mga gustong magparatang sa akin, alam ang hitsura ko. Bago pumunta rito, iginuhit niya ang larawan namin ni Miss Liu. Ano ang hirap doon? Ikaw. Ang larawang ito ay ipininta 5 taon na ang nakalilipas. Sinasabi mo bang alam na nila 5 taon na ang nakalilipas na mangyayari ito? Paano mo mapapatunayan na ang larawang ito ay 5 taon nang ipininta? Paano mo naman mapapatunayan? Kung wala kang ebidensya, ibig sabihin peke ang larawang ito. Para idawit si Liardan. Talagang karapat-dapat kang tawaging top-notcher, Yang. Matalino at mapanuri ka talaga. Mahal na hari, ang ginamit na papel dito ay espesyal na Jingpitsuan. Mahal na hari, ang Jingpitsuan ay mahal at komplikadong gawin. 3 taon na ang nakalilipas, itinalaga ito bilang tributo para sa pamilyang Maharlika. Ipinagbabawal itong ibenta sa publiko. Ibig sabihin, ang larawang ito ay ipininta hindi bababa sa 3 taon na ang nakalilipas. Ano naman kung 3 taon na? Ang gustong magparatang sa akin. Maaaring naghanda na sila 3 taon na ang nakalilipas. Bakit parang dugo ang ilang parte ng plum blossom sa larawan? Mahal na hari, may ebidensya ako para patunayan na ang larawang ito ay ipininta mismo ng kasalukuyang si Liardan. Ipininta niya ito ng personal. Noong iginuguhit ito ni Liardan, hindi sinasadyang nasugatan ang kanyang daliri ng papel. Ang dugo ay tumulo sa larawang ito. Para maituwid, iginuhit niya ang isang plum blossom sa palibot ng mansa ng dugo. Ang dugong iyon ay tiyak na galing sa iyo. At ikaw mismo ang nagpinta nito. Nakakatawa. Hindi mo ba gustong gamitin ang isang patak ng lumang dugo? Para paratangan ako. 5 taon ng dugo iyan. Paano mo mapapatunayan na galing kay Liardan? Mahal na hari, may paraan ang estudyante para malaman kung ang lumang dugong ito ay galing kay Liardan. Bakit wala man lang pang-unawa ang top-notcher na ito? Mali ang pinupuri niya. Talagang walang kwenta. Ang paggamit ng dugo para patunayan ang pagkakilanlan ay blood test. Ano? Gusto mong gamitin ang 5 taong gulang na dugo para sa blood test? Tama, blood test nga. Katawa-tawa talaga. Gamit ang lumang dugo para sa pagsusuri, marami sa mga opisyal dito. May nakarinig na ba nito? Wala akong narinig. Paano magagamit ang 5 taong lumang dugo para sa pagsusuri? Hindi ko alam kung gusto nitong top-notcher na makisipsip kay Prinsipe o sa kansya. Masyadong padalos-dalos ang mga bagong opisyal. Alam kong gusto mong makisipsip sa akin bilang baguhan. Kaya tumahimik ka na lang kung gusto mo ng benepisyo. Mahal na hari, noong bata pa ako, natutunan ko mula sa isang matandang tagasuri ng patay ang paraan para suriin ang lumang dugo. Ang tubig bigas ay may bisa sa paglilinis ng dugo. Ibabad lang ang larawang ito sa tubig bigas para lumabas ang dugo tapos patakan ang dugo ni prinsipe. Kung magsasama, pareho ang dugo. Mahal na prinsip, hindi basta-basta pwedeng kuhanan ng dugo. Mahal na hari, handa akong subukan muna sa sarili ko.
Ito ang tela na kinuha ng alila ko mula sa bahay. Mahal na hari, naghalo ang dugo. Patunay na ang dugo sa tela ay akin talaga. At patunay na epektibo ang paraan ko. Talagang gumana. Mahal na hari, bago itong paan. Subukan natin kay Prinsep. Makakita rin kami ng bago. Ikaw. Prinsipe, ikaw na. Kalokohan. 5 taon ng lumang dugo. Paano masusuri? Kung kaya o hindi. Subukan ni Prinsipe para malaman. Prinsesa. Prinsesa, hindi ba gusto mong malaman kung ang prinsipe mo ay nag-asawa na ba ng iba? Subukan mo. Patunayan mong pinag-initan kanila. Papatayin ko silang dalawa para sa iyo. Sige na. Prinsipe, huwag kang magpatumpik-tumpik. Naghihintay pa ang lahat. Oras na. Sa mga nakaraang taon, dumalaw ba sa panaginip mo si Ginang Liu at ang bata? Naalala mo pa ba nang hawakan niya ang manggas mo bago mamatay? At ang tingin niyang puno ng paghihinagpis? Bakit? Naalala mo pa ba ang iyak ng buong pamilya Liu sa apoy? Mamatay kang masama. Tinapakan mo ang mga Liu para yumaman. Hindi ka ba natatakot sa multo nila? Hindi. Ang prinsipe ay ayaw sumailalim sa pagsusuri ng dugo. Dahil inaamin niya na siya nga si Li Erdan. Inaamin niyang pumatay siya sa buong pamilya ng mga Liu. Inaamin mo bang nagpanggap ka at nilinlang ang prinsesa? Mahal na hari. Kamakailan lang, nagulat ang Imperial Medical Academy na ayon sa sinaunang mga talaan. Hindi talaga maaaring mapatunayan ang pagkakamag-anak sa pamamagitan ng lumang dugo. Mahal na hari. Ang pamamaraan na ginamit ko kanina ay talagang walang saysay. Bakit naghalo ang iyong dugo kanina? Dahil ang tela na iyon ay hindi dugo ko, kundi sinabar ink. Yang Kingping, kayang-kaya mo. Ano sa palagay mo ang lugar na ito, ang Hall of Supreme Harmony? Hahayaan ka lang namin na maglaro. Ito ay panlilinlang sa mahal na hari, isang kasalanang kaparusahan ng kamatayan. Nakikiusap ako sa mahal na hari, na agad na patayin si Yang Kingping, upang mapanatili ang karangalan ng maharlika. Walang hiya. Para lang ipahamak ang prinsip. Nangahas kang magsinungaling sa harap ng hari. Mga guwardiya, dalhin siya palabas at pugutan agad ng ulo. At itong masamang alipin, dalhin din palabas. At bagbugin hanggang mamatay agad. Mahal na hari, upang malaman ang katotohanan, kailangan kong gumamit ng ganitong paraan. Para subukan ang prinsipe. Tingnan mo, gumana naman, di ba? Ang prinsipe ay sobrang nagpanik. Kitang-kita na ayaw niyang sumailalim sa pagsusuri ng dugo. Mahal na hari, sa palagay ko, ang pamamaraang ito ay masyadong katawa-tawa. Kaya ayaw kong sumunod sa pagsusuri ng dugo na hinihingi ni Yang Kingping. Mahal na hari, may ebidensya pa ako para patunayan. Na si Li Erdan ang naglason at pumatay. Ang mga buto ng aming amo. At ng kanyang asawa ang ebidensya. Dalhin dito ang ebidensya. Mahal na hari, ang mga butong ito ay talagang kakaiba. 3 taon na ang nakalipas. Ang magistrate ng Kingming County ay nagpasya na ang pamilya Liu ay namatay sa usok mula sa sunog. Ngunit kung namatay sa usok, ang mga buto ay dapat na normal na puti. Ngunit ang mga butong ito ay itim ang buong katawan, malinaw na namatay sa pagkalason.
Pagkalason. Ano ang kinalaman ng pagkalason sa akin? Mahal na hari, si Laerdan ang pumatay at nagsunog. Nakita ko ito ng aking sariling mga mata. Sinisumpa ko. Kung may kasinungalingan man ako, sampalin ako ng kidlat at mamatay ng masama. Maaari bang magpasya ng kaso sa pamamagitan ng panunumpa? Ang paglilitis ay nangangailangan ng ebidensya, walang patunay. Ay paninirang puri lamang. At bukod pa rito, sino ang nakakaalam kung kaninong buto ito? Kumuha ka lang ng kahit anong buto na may lason. Sasabihin mo bang iyon ang mag-asawang Liu? Isang utusan na nakaligtas sa kamatayan, hindi na lang nagtago. Dumating pa dito para magreklamo sa hari para sa mga amo niyang patay na. Talagang kakaiba. Una, walang konkretong ebidensya na si Prinsip ang pumatay. Pangalawa, walang tunay na biktima mula sa pamilyang Liu na naghain ng kaso. Sa tingin ko, hindi na kailangang ituloy ang paglilitis. Sino ang nagsabing walang tunay na biktima? Lierdan, tingnan mong mabuti kung sino ako. Lierdan, tingnan mong mabuti kung sino ako. Mamamatay kang masama. Siya talaga si Liu Qianchen. Nabuhay siya. Mahal na hari. Ako po ang anak na babae ng pamilyang Liu, si Liu Qianchen. Ako po ang tunay na biktima ng pamilyang Liu. Nakikiusap ako sa mahal na hari na imbestigahan at bigyan ako ng katarungan. Imposible, hindi siya maaaring si Liu Qianchen. Bakit mo sinasabing hindi ako siya, prinsipe? Hindi ba kayo ang nagsabi na namatay si Liu Qianchen sa sunog? Kung sino ka man, ang magpanggap na lalaki para makapag-eksamen ay isang malaking kasalanan. Ama, ang taong ito ay nanggulo sa eksamen at nandaya sa hari. Pakiusap, ipapatay na siya, ama, para mapanatili ang kaayusan. Liu Qianchen, ano pa ang masasabi mo? Mahal na hari, ang buong pamilya ko ay pinatay. Malakas ang impluensya ng prinsipe. Walang tanggapan na nakahas na tumulong sa akin. Kailangan kong pumasa sa eksamen para makarating dito at ilahad ang kaso. Tatanggapin ko ang anumang parusa. Napatunayan na ngayon na ang buong pamilyang Liu ay pinatay ni Lierdan. Nakikiusap ako sa mahal na hari na imbestigahan at bigyan ako ng katarungan. Mahal na hari, sinabi niya siya si Liu Qianchen. Pero sigurado ba na siya nga? Ni hindi niya mapatunayan kung ang mga butong ito ay talagang mag-asawang Liu. Malinaw na ito ay maling akusasyon. Mahal na hari, mapatutunayan ko. Kaya kong patunayan. Ako talaga si Liu Qianchen. At mapatutunayan ko rin na ang dalawang bangkay na ito ay ang aking mga magulang. Pakinggan ninyong lahat. Ito ang drip blood to bone test. Kapag ang dugo ng isang buhay na tao ay idinikit sa buto ng patay kung ito'y pumasok sa loob. Patunay na magkadugo ang bangkay at ang nagdugo. Ito lang ay patunay na ito ang buto ng iyong mga magulang. Hindi patunay na ito ay buto ng pamilyang Liu. Malinaw na ginagatungan mo lang ako. Tanong ko lang, prinsipe, sino ang maghukay ng libingan ng sariling magulang para lang magsinungaling? Dinala pa ang mga buto sa trono ng emperador. Paulit-ulit na sinabi ng konsorte na hindi niya ako kilala. Kung gayon, bakit ako magsasabi ng kasinungalingan laban sa iyo? Ano ang malalim na galit sa pagitan natin? At ano ang relasyon natin? Mahal na hari, paulit-ulit na sinabi ng konsorte na hindi niya ako kilala. Ngunit matibay na sinasabi na ako ay gumugugol ng malaking pagsisika para sirain siya. Malinaw na ito ay paglilihis. Naway siya sa atin ito ng mahal na hari at bigyan ng katarungan ang isang babae. Kinrozi, ano ba talaga ang itinatago mo? Hanggang sa puntong ito, ayaw mo pa ring magsabi ng totoo. Maginoo ng King Min, si konsorte ba talaga si Lierdan? Kung magloloko ka sa hari, papatayin ko ang iyong siyam na angkan. Tinatanong kita, bakit mo siya tinitingnan? Sagutin mo ako. May kasalanan ako. Maginoo Zhang, dadalhin ko ang batang ito sa kabisera. Kung gaano katagal siya mabubuhay, ay depende sa kung gaano katagal mo mapangalagaan ang lihim. Mahal na hari, may kasalanan ako. 3 taon na ang nakalipas, inatasan ako ng konsorte.
Nabaguhin ang rehistro ng sibil at itago ang katotohanan na siya ay may asawa at pumasok bilang manugang. Si konsorte ay talagang si Liardan. Naglakas loob kang magtaksil sa akin. Mahal na hari, nang maging konsorte si Liardan, dinala niya ang aking anak sa kabisera bilang bihag. Binanatan niya ako na papatayin niya ang aking anak kung sasabihin ko ang totoo. Upang wala akong magiging tagapagmana. Mahal na hari, iligtas niyo ang aking anak. Karapat-dapat akong parusahan ng gusto. Hindi ko dapat sinamantala ang maliit na pakinabang upang baguhin ang kanyang rehistro. Noon ay akala ko natatakot siyang mapahiya dahil sa kanyang mababang pinagmulan. Hindi ko talaga inaasahan na papatayin niya ang buong pamilya ng Liu. Mahal na hari, kay lakas ng loob, Liardan. Nagpatay, nagsunog at nagdaya sa prinsesa para pakasalan siya. Kay lakas ng iyong kapal ng mukha. Mahal na hari, ako nga si Liardan. Ikaw, Naglakas loob kang talagang mandaya sa akin. upang makaakyat sa prinsesa, pinatay ang asawa at anak. Talagang walang hiya. Halos nawala na ang dangal ng isang iskolar. Hindi ko inaasahan na ang dakilang prinsesa. Sa huli ay pumili ng ganoong tao bilang konsorte. Mahal na hari, noong mga araw na iyon ay napilitan lamang ako na pumasok bilang manugang sa pamilya Liu. Hindi ko inaasahan na ang pamilya Liu ay mayaman ngunit hindi mabait. Napilitan akong magpalit ng pangalan. Umalis sa pamilya Liu upang sumali sa pagsusulit sa paglilingkod sibil. Natakot ako sa kanyang paghihiganti. Pagkatapos naming maghiwalay, hindi na ako bumalik sa pamilya Liu. Sinusumpa ko sa langit kung may kasinungalingan. Tamaan sana ako ng kidlat. Hanggang sa puntong ito, binabaliktad mo pa rin ang katotohanan. Napilitan akong magpalit ng pangalan dahil natatakot akong habulin ng pamilya Liu. Kung ako ang gumawa, handa akong panagutan. Kung hindi ako ang gumawa, huwag niyo akong paratangang walang basihan. Wala ka man lang bahid ng pagsisisi. Nandyan ka pa rin, naninirang puri sa pangalan ng pamilya Liu. Paulit-ulit mong sinasabing ako ang nag-imbento sa pamilya Liu na ako ang naglason sa kanila. Pero may nakakita ba sa akin na naglalagay ng lason? May nakakita ba sa akin na nagsunog sa mansyon ng pamilya Liu? Prinsesa, naging asawa ako sa pamilya Liu. Pero ang pamilya Liu dahil sa kanilang kayamanan. At ang anak nilang babae ay malandi, ay binastos ako ng husto. Kung hindi dahil sa pagkakataon na ikaw, prinsesa, ang tumingin sa akin. Hindi ko alam kung paano ako makakaligtas. Si Kinrozi na hamak na babae, talagang nagpakasal sa ibang babae. Ngunit sa sitwasyong ito, kailangan ko na lang siyang tulungan na ibuhos ang putik sa pamilya Liu para lang mapanatili ang aking dignidad sa harap ng mga ministro. Liu Qiancheng, ang pamilya mo ay mayaman pero hindi mabait. Masamang ugali kaya nirebelyunan, kaya napuksa. Gayon, dala-dala mo ang mga buto ng iyong mga magulang, nagpapakitang gilas para maghiganti at mag-imbento. Emi, talagang walang pag-asa. Hindi ko inakala na ganoon pala kahamak ang top-notcher na ito. Tunay na ang lason ng babae ay nakamamatay. Hindi alam noon ng prinsipe kung gaano karaming paghihirap ang dinanas niya sa pamilya Liu. Malaking kabaitan na hindi niya hinanap ang pamilya Liu para magbayad. Ang pamilya Liu pa ang lumapit sa kanya. Talagang walang hiya. Kapag nakasalamuha mo ang mga taong tulad ng pamilya Liu, kung hindi ka magpapalit ng pangalan, tiyak na habang buhay kang guguluhin. Ang pamilyang ganyan, nawasak man, ay mata ng langit. Ang larawang iyon ay talagang iginuhit ko para sa'yo. Ang patak ng dugong iyon ay aking inilagay para sa'yo. Noon ay balak kong mamuhay ng maayos kasama ka, pero hindi ko inakala na ang mga ito ay magiging kasangkapan mo para ako'y itakwil. Mahal na hari, si Liardan ay pumatay at nagsunog. Aking sariling mga mata ang nakakita. Noon ay buntis na ako sa kanyang anak. King Xiang, Pusuan mo, Al. hayaan mong makita ko ang aking anak. Anong nangyari sa aking anak, King Xiang? Anak ko. Kung talagang nang aapi ang aking pamilya Liu sa pamamagitan ng kapangyarihan, bakit pa nila papayagan siyang makipaghiwalay at pumunta sa kabisera para mag-eksamen? Nakikiusap po ako sa inyo, mahal na hari, na siya sa ating mabuti. Liu Qiancheng, nooy nais kong bigyan ka ng konting dignidad. Mahal na hari, ang totoo, hindi ako nakipaghiwalay noon, kundi iniwan ko siya bago ako tumakas. Noong panahong iyon, ang pamilya Liu ay kumuha ng manugang na lalaki. Dahil sa totoo lang, si Liu Qiancheng ay may relasyon na sa ibang lalaki bago pa ang kasal at nabuntis. Ako ay nalaman lamang ito sa gabi ng aming kasal. Nooy napilitan akong tiisin ang lahat bilang manugang sa pamilya Liu. Ngunit pagkatapos ng kasal, si Liu Qiancheng ay patuloy na nakikipagrelasyon sa iba't ibang lalaki. Talagang hindi ko na kayang tiisin. Pinaalis na lang niya yung babae. Nagsisinungaling ka, Liardan. Ang lalim ng kapal ng mukha mo.
Dapat mayroong proof of divorce. Pero para sa reputasyon, baka winasak na ng pamilya Liu. Li Erdan, tinuring kang anak ng mga magulang ko. Hindi mo lang sila pinatay sa harapan ng kanilang bangkay. Ganyan ka magsinungaling at magbaliktad ng katotohanan? Hindi ka ba natatakot na bantayan ka ng multo nila? Malinis ang konsensya ko, Your Majesty. Father, masamang ugali ang pamilya Liu. Kaya sila pinagigantihan at pinatay. Si Liu Qiancheng, nagpanggap na lalaki at gulo sa exam. Galit siya, kaya ginantihan niya ang asawa ko. Lahat yan, malinaw na totoo. Ipaglaban mo ako, Father. Your Majesty, totoo lahat ng sinabi ko. May maiiwan talagang bakas ang kriminal. Humingi po ako ng investigasyon para sa hustisya ng pamilya Liu. Father. Li Erdan, dinaya ang prinsesa. Ikulong muna. Pag-usapan mamaya. Si Liu Qiancheng, gulo sa exam. Nandaya sa hari. Itinanim sa royal family. Guard! Bitayin na yan. Your Majesty, nandaya ako. Tatanggapin ko ang parusa. Pero si Li Erdan, dinaya ang prinsesa. Pakisama na rin po siya sa bitay. Your Majesty, lalabagin mo rin ba ang batas? Para protektahan ang manugang mo, Your Majesty. Patunayan ko sa 3 paraan. King Xiang. King Xiang. Ingat ka, Miss. King Xiang. Miss, merienda na. Miss. Miss, kamay mo. Ikaw, pinatay mo lahat ng mahal ko sa buhay. Liu Qiancheng, ano pang ebidensya ang meron ka? Ebidensya. Kahit 100 ebidensya pa ang ilabas ko, makakalusot pa rin sila sa pagsisinungaling. Hanggang ngayon, nagkakalat ka pa rin. Hanggang ngayon, iniinsulto mo pa rin ako. Wala nang lunas. Mahal na hari, hinihingi mo sa akin ang ebidensya. Libot isang paraan ang ginawa ko para patunayan. Ngunit si Li Erdan, sinabi niyang ang pamilya Liu ay mayaman ngunit hindi mabait, na ako'y malaswa at walang hiya. Pero mayroon bang kahit katiting na ebidensya? Alam ng lahat na ang pamilya Liu ay mabubuting tao. Hindi kayo nag-imbestiga, hindi nag-usisa, agad ninyong pinaniwalaan ang kanyang sinabi. Ako raw ay puro kasinungalingan na saan ang katarungan? O baka naman ang dinidinig dito sa dakilang zoo ay hindi hustisya, kundi kapangyarihan, kayamanan, katayuan at ranggo. Ang kriminal na si Liu Qiancheng ay nanira sa mahalikang pamilya. Nagpanggap na lalaki, gumulo sa pagsusulit. Ayon sa batas, dapat patayin ang siyam na angkan. Dalhin palabas at bitayin. Itay, Inay, King Xiang, hindi ko na makakamit ang katarungang ito. Ginawa ko na ang lahat. Hilahin siya palabas. Liu Qiancheng, kumalma ka. Gusto mo bang patayin ang hari? Kung ang mundong ito ay hindi makatarungan, kung ang langit ay may mata, hayaan ang aking dugo na tumilamsik sa plakang ito na nagsasabing makatarungan at maluwalhati, upang ipagtanggol ang aking karapatan. King Xiang, hindi ba ako namatay?
Binibining Liu, gising ka na. Prinsip. Siya kaya ang nagligtas sa akin. Iyak na itatanong ng Binibining Liu, bakit ka hindi namatay? Napakataas ng plakang iyon, diretso ang pagtalsik ng dugo. Baka may katotohanan niya ang paghihirap sa kasong ito, sa mismong bulwagan ng Maharlika. Biglang may ganitong kababalaghan. Baka talagang hindi makatarungan sa paningin ng langit. Mahal na hari, sa bulwagan ay may ganitong kababalaghan. Upang maiwasan ang galit ng bayan, pakiusap, mag-utos po kayo ng masusing investigasyon sa kasong ito. Patay na si Liu Qiancheng. Ano pa ang imbestigahan? Kung dahil dito ay maapektuhan ang banal na pangalan ng mahal na hari, prinsesa, ayaw mo bang panagutan ang responsibilidad na ito? Ikaw. Mahal na hari, ako po ay nais humawak sa paglilitis ng kasong ito, upang maibalik ang banal na pangalan ng mahal na hari. Kami po ay naniniwalang dapat muling litisin ang kasong ito. Kayong lahat. Tama na. Ang bagay na ito ay gagawin ayon sa sinabi ni Xuqin. Ang mababang lingkod ay nagpapasalamat sa prinsipe sa malaking pagliligtas sa aking buhay. Mabilis na bumangon, Miss Liu. Hindi na kailangan ng ganyang malaking paggalang. May isa pa akong hindi naunawaan, mangyaring ipaliwanag ng duke. Noong panahong iyon, lahat ay naniniwala na ako ay malandi at naghihiganti. At hindi ka man lang nagsalita para sa akin. Bakit mo pa ako iniligtas? At bakit mo pa hiniling na pangunahan ang paglilitis? Dahil kailangan ko ang tulong mo. Sa ganitong kalagayan ko, ano pa ang magagawa ko para sa iyo? Miss Liu, naisip mo ba na sa harap ng trono ngayon? Ang emperador mismo ang nakaupo, at malinaw na sapat ang ebidensya mo. Para muling pag-aralan ang kaso. Ngunit bakit ito nabigo? Hindi ba dahil sa prinsesa? Mapang-api ang prinsesa, ngunit walang tunay na kapangyarihan. Hindi lang isang prinsesa ang makakapigil nito. Hindi ko alam ang ibig mong ipahiwatig, Duke. Noong sumali si Li Erdan sa pagsusulit, binago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Nakuha ang atensyon ng prinsesa at naging manugang. May lakas ng loob na takutin ang gobernador para baguhin ang rehistro at maging patayin ang buong pamilya Liu. Lahat ito ay dahil sa kanyang likuran. May Prince Bian ang kanyang sandigan. Kung alam mo ang lahat, bakit hindi mo sinabi sa harap ng trono? Natatakot ka bang magiganti ang prinsipe? O kaya pinoprotektahan ng emperador ang prinsipe at ang prinsesa? Miss Liu, sa palagay mo ba, mag-isa ko lang, maaari kitang iligtas mula sa prinsesa, prinsip, at manugang na tatlong makapangyarihan? Ang ibig sabihin ng duke, ang lihim na magliligtas sa akin ay ang emperador. Matalino ka talaga, Miss Liu. Ako ang pinuno ng mga lihim na gwardiya ng emperador. Sa utos ng emperador, lihim na imbestigahan ang ebidensya ng pagtataksil ni Prince Bian. At sa utos ng emperador na iligtas ka. Lihim na imbestigahan ang malagim na pagpatay sa pamilya Liu. Sinabi ng emperador, sa harap ng trono, hindi dapat mayroong mga parasito. Sa loob ng maraming taon, ginamit na manugang ang pangalan ng palasyo ng prinsesa sa dahilan ng pagbibenta ng mga posisyon para maglagay ng mga opisyal para kay Prince Bian sa harap ng trono. Kung nais mong ipagtanggol ang iyong pamilya, kailangan mo munang patumbahin si Prince Bian sa likod ni Li Erdan. Tuso at mapandaya si Li Erdan para sa kanyang sariling kaligtasan. Iyak na mayroon siyang ebidensya ng pagtataksil ni Prince Bian. Kaya kailangan kitang tulungan na hanapin ang mga ebidensyang ito. Sa ganitong paraan, ang pagtulong sa emperador na imbestigahan ang pagtataksil ay pagtulong din sa aking sarili. Ngunit ngayon, nahayag na ang aking pagkakakilanlan. Tiyak na napakalalim ng pagkakatago ng ebidensya. Paano ko ito mahahanap? Baka gusto mo akong akitin si Li Erdan. At muling ibalik ang dating relasyon. Alam kong mayroon na kayong tatlong pagkakasala. Kailangan namin ng emperador ng isang taong lubos na mapagkakatiwalaan. At, sa anumang pagkakataon, hindi ka mabibili ni Prince Bian. O ng mga tao ng prinsip, ikaw ang pinakamagandang pagpipilian. Huwag kang mag-alala, Miss Liu. Kung papayag ka, magpapakalat agad ako ng balita. Na namatay ka, kaya mawawala ng pag-alala ang lahat. Wala nang magmamatyag sa'yo. Pag-isipan mong mabuti, Miss Liu. Kapag tinanggap mo ang token na ito, mawawala na si Liu Qiancheng sa mundo. Prince, may problema. Nagpadala ang palasyo ng prinsesa. At kinuha ang bangkay ni King Xiang.
Dadalhin sa libingan at susunugin. King Siang. King Siang. Li Erdan, papatayin kita. Para kay King Siang. Prince Xu. Basta't mabigyan ng hustisya ang pamilya Liu. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kahit mamatay, handa ako. Ikaw, isang babaeng may asawa, karapat dapat bang pakasalan ako? Prinsesa, kahabagan. Kasalanan ni Liu Qiancheng to. Hindi ko inaasahang magsumbong siya sa hari. Ikaw at si Liu Qiancheng, pareho kayong masasama. Nahiya ako sa harap ng lahat. Pinagbawalan ako ng katay ko at kinaltasan ang sahod. Dapat durugin at sunugin si Liu Qiancheng at yung alipin. Dapat silang mamatay ng malupit. Dalhin nyo tong walang kwenta. Oh, Bilisan nyo. Ako lang ang pinagbawalan. Umalis kayo. Lumabas kayo. Sikin Rosie, walang kwenta. Napahiya ako. Hindi ko papayagan to. Anong gusto mo, prinsesa? Pagkatapos ng gulo, dapat siyang mawala ng tahimik. gusto akong patayin ng prinsesa. Dahil ganyan ka, hindi mo ako masisisi. Bakit mo ako tinawag, prinsipe? Nandito ka na. Marami na akong nagawa para sa prinsipe. Ngayon, gusto akong patayin ng prinsesa. Pakiusap, sabihin mo sa prinsipe. Tulungan niya ako. Gumagawa ka para sa prinsipe, kaya hindi ka niya pababayaan. Pero, kailangan ka pa ng prinsipe para sa isang huling trabaho. Ano yon? Maraming taon nang may sakit ang hari. Oras na para matapos yon. May kilala ang prinsipe na doktor. Kailangan mo lang siyang ipakilala sa prinsesa. Tapos, ipakikilala siya ng prinsesa sa hari. Gusto niyong patayin ang hari. Malapit ka nang mapatay, natatakot ka pa. Maghihintay ka ba? Huwag kang mag-alala. Ang pangako ng prinsipe. Kapag natapos na ang lahat, pagkatapos niyang umakyat sa trono, ikaw ang magiging pinakamataas na general sa bagong dinastya, pangalawa lamang sa emperador. Kasunduan. Ano ang gagawin ko? Hindi na ako pinapansin ng ama kong hari. Huwag mag-alala, magiging maayos din ang lahat kapag humupa na ang galit ng hari. May dalawang bisita, prinsesa. Aso. Kumusta, prinsesa? Prinsesa, matagal nang naghihirap ang hari sa sakit ng ulo, hindi makatulog sa gabi. Kaya nitong mga nakaraang araw, wala siyang gana makipagkita sa prinsesa. Ito si Ia Li, espesyalista sa sakit ng ulo. Bakit hindi natin siya irekomenda sa hari? Para makuha ang kanyang pabor. Kahit ang Imperial Medical Bureau ay hindi kayang gamutin ito. Talaga bang may paraan ka? Handa akong ipanako ang aking buhay. Si Nanay Liu ang yaya ko, matagal na siyang may sakit ng ulo. Tuwing gabi, sumasakit ang kanyang ulo. Subukan mo. Hindi na masakit. Maraming salamat sa iyo, Doktor. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Mabuti naman at may silbi ka pa. Walang silbi kayong lahat. Mga walang kwentang doktor. Nangangamba ang iyong lingkod, walang kakayahan. Patawarin mo ako, mahal na hari. Walang kakayahan. Gusto mo pang patawarin ka ng iyong amo. Sa tingin ko, masyadong madali ang iyong sweldo. Ano? Kumusta, mahal na hari? Bakit hindi ka na lang sa bahay, pinapayuhan ang iyong asawa? Ano ang ginagawa mo dito? Nandito ako para tulungan ang aking ama. Ito si Iyarli, espesyalista sa sakit ng ulo. Ama, bakit hindi natin subukan si Iyarli?
Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para tulungan ang hari. Hindi na kayang gawin ng Imperial Medical Bureau, anong magagawa ng isang naglalakbay na doktor? Ako ang magiging garantiya. Kung hindi mapagaan ni Yali ang sakit ng ulo ng aking ama, ako ay magpapakulong sa aking palasyo sa loob ng 1 buwan. Araw-araw ay mag-aalay ng insenso at magpapaligo. At magkukopya ng mga sutra para ipagdasal ang aking ama. Saan mo nakita ang doktor na ito? Ang aking asawa ang nakahanap para mahanap ang doktor. Maraming hirap ang dinanas ng aking asawa. Dapat lang gawin ng iyong lingkod. Basta't makatulong sa hari. Handang gawin ng iyong lingkod ang lahat. Magsisimula na talagang kumilos ang prinsip. Hari, hahanapin ko ang doktor. Huwag na. Alam ko ang kalagayan ng aking katawan. Hari, ako, malapit ko nang mahanap ang ebidensya ng paghihimagsik ni Prinsipayan. Mas gusto ko pang hindi mo ito mahanap. Hari, Magkapatid kami, pero sa huli, gusto niya pa ring patayin ako. Para sa kapayapaan ng bansa, titiisin ko ito. Gawin mo na ang dapat mong gawin. sinusunod ko ang utos ng hari. Gagawin ko ang inyong iniutos. Palagi kong sinusubaybayan ang galaw ni Liardan. Napansin kong madalas siyang pumunta sa Tayani Pavilion. At nakikipagkita sa isang misteryosong tao. Ngunit napakaingat nila. Hindi ko narinig ang kanilang pinag-uusapan. Pero may plano ako. Sasabihin ko sa'yo. Kailangan mong maglingkod ng mabuti sa akin. Kapag natapos na ito, papakasalan kita. Nagbibiro po kayo, Konde. Hindi ko kayang makipag-agawan sa prinsesa. Ano ba ang halaga ng prinsesa? Kapag natapos ko na ito, siya mismo ang luluhod at hihingi ng hiwalayan. Ano po ang tinutukoy ninyo, Konde? Pakiramdam ko'y lalawak ang aking kaalaman. Handa ka bang makinig kahit ikamamatay mo? Ang bilis naman magpalit ng damdamin ng konde. Nakalimutan na ang tungkol sa prinsipe. Bakit ka narito? Nagpapagod ako para sa malaking plano ng prinsipe. Nakakuha ako ng sipon, baka mahawaan kita. CJ. Bakit hindi tayo humanap ng magagandang babae para sa mga gwardiya? Baka gumaling ka sa init ng katawan. Lumabas ako ngayon para iparating ang pasabi ng prinsipe. Ano po ang utos ng prinsipe? Sinabi ng prinsipe na magaling ang ginawa mo sa bagay ni Isili. Labis ang kasiyahan ng prinsipe. Nais ng prinsipe na pansamantalang ipagkatiwala sa iyo ang kanyang mga lihim na kawal. Pagkatapos, magtutulungan tayo sa loob at labas upang salakayin ang palasyo. At tulungan ang prinsipe na makuha ang trono. Iyon ay ang pribadong hukbo ng prinsipe. Hindi niya ito ipinagkakatiwala kaninuman. Kung ibibigay niya ito sa akin, Nakikita ng prinsipe ang iyong katapatan sa kanya sa mga nakaraang taon. Nais ng prinsipe na bigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng malaking tagumpay. Para mabigyan ka ng mataas na posisyon at tanggapin ng lahat. Hindi ba? napakamaingat ng prinsipe. Maraming salamat sa kanyang pagtitiwala. Ano man ang utos ng prinsipe, handa akong magsakripisyo. Hindi maganda para sa prinsipe na lumabas, kaya nais niyang ipagkatiwala ito sa iyo. Sumulat ng isang lihim na sulat para kay General Liu, ang pinuno ng hukbo sa labas ng lungsod. At utusan siyang sumunod sa iyo. Ito. Mukhang gusto ng prinsipe na gamitin ang aking sulat kamay bilang ebidensya laban sa akin. Bago niya ako pagkatiwalaan ng hukbo. Sige na. Hindi ako magsisi sa aking desisyon. CJ. Para kay General Liu, ayon sa pasabi ng prinsipe, maghanda ka. At hintayin ang aking utos para magtulungan tayo sa loob at labas. Ipinasok ang palasyo, Kinruzi ang nagpupugay.
Kung gayon, una kong binabati ang prinsipe ng asawa, mataas na katungkulan, malaking sweldo at maliwanag na kinabukasan. Madali lang yan. Ito ay personal na isinulat ni Kinruzi. Daladala ang sulat na may tatak para sa paglipat ng mga sundalo sa susunod. Kailangan natin laman. Kung ilan ang mga pribadong sundalo ng prinsipe sa labas ng lungsod. Ako ang mag-iimbestiga nito. Nga pala, dumalaw sa akin ang prinsesa kaninang umaga, hinihingi niya ang bangkay mo. Ano ang kailangan ng prinsesa? Yung prinsip na si Liu Qiancheng dahil 3 beses na siyang. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung saan siya inilibing? Para makapag-alay ako ng insenso sa kanya. Prinsesa, sa ganyang paraan mo, paang hindi pag-alay ng insenso, kundi paghagupit sa bangkay. Grabe naman, bakit ganun siya kasama? Handa na ako, sinabi ko sa kanya. Nasinunog ko na ang bangkay mo, binigyan ko siya ng abo. Ng 3 bises na kriminal, pero sa ugali ng prinsesa. Kung malaman niyang buhay ka pa, hindi kanya palalayain. May iba pa akong gagawin, mauna na ako. Hala, pupunta siya sa bahay ng prinsesa. Fu, Narito po ako. kunin mo ang sulat na ito, alamin mo kung ilan ang pribadong sundalo ng prinsip. Saan ka naman daling? Amoy alak. May amoy pa ng pampaganda. Kinruzi, nangangati ka na naman ba? Naglakas loob ka pang pumunta sa mga lugar ng aliwan. Alam mo naman, naglakas loob kang sumuway sa akin. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbigay sa iyo ng kasalukuyang kayamanan at karangalan? Kung wala ko, isang kahabag-habag na aso ka lang. Hoy, Kinruzi, kung wala ko, pinakamababang uri ka pa rin. Tama na, sawa na ako. Hindi na magtatagal. Darating ang araw na ako ang mamamahala. Sa oras na yon, ikaw ang luluhod at magmamakaawa sa akin. Mamamahala ka. Bibili at magbebenta ka lang ng mga posisyon. Ano, gusto mo bang? Makisabwat sa paghihimagsik ng tiyuhin mong hari. Sasabihin ko ito sa aking ama. Kung malaman ng emperador na ang kanyang anak na babae, at ang kanyang kapatid ay nagbebenta ng mga posisyon, sa palagay mo, maniniwala pa ba siya sa'yo? Huwag kang magsinungaling, hindi ko naisip na maghimagsik. Nang ibigay mo sa akin ang listahan, isinulat ko na ang pangalan mo at ng prinsipe. Nang magkasama sa paningin ng lahat. Ang prinsesa at ang prinsipe ang mga nagplano ng paghihimagsik. Sa palagay mo ba ay maniniwala pa sa'yo ang emperador? Kung makukuha natin ang listahan ng pagbebenta ng posisyon na sinasabi ni Liazan, maaari nating tuluyang sirain ang prinsesa. Silid aklatan. Kung utos ng prinsesa ang listahan, tiyak na nasa silid aklatan ito. Para madali itong tingnan ng prinsesa. Hala, bakit may dagdag na larawan? Kapag nasira ang listahan, wala siyang ebidensya. Baka maawa ang emperador. Inutusan mo na ba ang mga gwardiya na bantayan ang kabayo? Inutusan ko na. Tara na sa silid aklatan. Tama, sulat nga ni Liazan ito. Ito na ito. Naku, may darating.
Prinsip. Bakit ka? Sino? Prinsesa, may problema. Nakatakas ang asawa mo at sinaktan ang mga gwardiya. Ano, hindi ba't sinabi kong bantayan mo siya? Wala po akong kakayahan. Mga walang kwenta. Bilis, hanapin natin ang asawa ko. Bilis. Umalis muna tayo dito. Liu Qiancheng, aminin mo ang kasalanan mo. Alam kong dito ka pupunta nang nagmamadali kang umalis. Gusto mo bang mamatay? Tama ang prinsipe sa ugali ng prinsesa. Hindi niya ako papatawarin at baka madamay pa siya. Gusto kong mahanap agad ang ebidensya para maparusahan sila. Ito ang listahan ng mga opisyal na binili ng prinsesa at ng prinsipe ng Bian. At ang mga liham ni Liordan at ng prinsipe. Natuklasan ng prinsipe na may 50,000 pribadong sundalo sa labas ng lungsod. Kahit na nakahalo sa regular na hukbo, nakatali ang pulang laso sa baywang nila bilang palatandaan. Ano? 20,000 lang ang gwardiya sa loob ng lungsod. Kailangan kong pumunta sa palasyo. Prinsipe, tulungan mo ako. Prinsip, bilis. Umalis kayo. Prinsip. Ano nang ingay? Gusto mo bang mapahamak ang prinsipe? Pasok. Bakit ka pumunta? Sinabi kong huwag kang magpapansin. May problema. Alam na ng prinsesa ang plano nating paghihimagsik. Paano niya nalaman? Lasing ako, gusto niya akong saktan. Kaya bigla kong... Pero huwag kang mag-alala, prinsipe, napaniwala ko ang prinsesa. Kung magsumbong pa rin ang prinsesa sa emperador. Ang plano natin. Malapit nang masira ang lahat ng plano kaysa naman. Biglang mamatay ang prinsesa. Ay siguradong magdudulot ng gulo at atensyon. Noong nakaraang mga araw, ang 50,000 hukbo ng Bian ay nakahimpil na sa labas ng lungsod. Lahat ay handa na. Panahon na. Para bawiin ang karapatang dapat sa akin. Matalino ang kagustuhan ng prinsipe. Ano ang nangyari? Bakit wala pa ang hari sa pagpupulong? Umuwi na po kayo, mga Ginoo. Biglang lumala ang kalagayan ng hari kagabi, pinag-aralan pa ng mga manggagamot. Sa mga susunod na araw, baka hindi siya makapagpulong. Tanong ko lang po, ano ba talaga ang lagay ng katawan ng hari? Sana'y gumaling ang katawan ng hari. Binabati kita, prinsipe. Maligayang bati, prinsipe. Talagang tinutulungan ako ng langit. 7 taon na, sa wakas ay isusuot ko ulit ang baluti na ito. 7 taon na ang nakalipas nang isuot ko ito para sa iyo at sa pagpapalawak ng teritoryo. Ngunit ngayon, ang pagsuot ko sa baluti na ito ay upang singilin ka sa tronong dapat sa akin. Pupunta na ako sa labas ng lungsod para makipagkita sa general. Hintayin lang ang utos mo, prinsipe, at papasok ang hukbo sa lungsod. Teka muna. Isa kang intelektual lamang. Mapanganib ang mga sandata. Paano kung masaktan ka? May mas mahalaga akong ipagagawa sa iyo. Humanap ka ng dahilan para dalhin ang prinsesa sa palasyo, alagaan ng reyna ina. Magtutulungan tayo sa loob at labas. Upang matiyak na walang mali. Talaga nga, hindi siya nagtitiwala sa akin na mamuno sa hukbo, pinapasulat ako ng liham. Ginagawa lang niya ito para isama ako sa gulo. Para makakuha ng ebidensya laban sa akin, nakasabot siya sa paghihimagsik. Ano, may problema ba, konsorte?
Susunod ako sa lahat ng utos mong prinsipe. Ngayon, huli na ang pagsisisi, kailangan kong sundin siya. Sana'y tuparin niya ang pangako na ibigay sa akin ang posisyon ng Grand Marshal. Kung gayon, maghanda ka na. Opo, Bakit kailangan bigla tayong pumunta sa palasyo para hanapin si Lola? malubha kasi ang sakit ng hari, di ba? Mas maganda kung nasa palasyo tayo para madaling maasikaso. Bukod pa, sinabi ng Reyna Ina noong nakaraang araw na gusto kanyang makita. May nalalaman ka ba? Bilisan natin, prinsesa. Huwag nating patagalin ang paghihintay ng Reyna Ina. Mahigpit ang seguridad sa palasyo. Wala siyang lakas ng loob na gawin yon. Narito na po ako, Rina Ina. Dumating ka na, Apo. Nami-miss na kita, Lola. Nami-miss na rin kita. Ulat! Ayon sa inyong kamahalan, dinala ni Prinsipe Bian ang 50,000 rebeldeng hukbo papasok sa palasyo. Mga walang kwenta. Lahat kayo'y walang kwenta. Ulat! Kamahalan, naipasok na ng mga rebelde ang templo ng Taihe at patungo na sa palasyo. Kayo. Kamahalan. Ingatan po ninyo ang inyong katawan, kamahalan, kamahalan. Prinsipe, natutulog na po ang emperador, bawal pumasok ng walang paalam. Kapatid kong hari. Kumusta po ang inyong kalagayan? Ang iyong kapatid ay dumating upang dalawin ka. Hindi pa ako namamatay. Dumating ka ba upang tingnan kung paano ako mamatay? Nakapaligid na kayo. Kung ihuhulog ninyo ang inyong mga sandata ngayon, maaari kayong magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Kung patuloy kayong magiging matigas ang ulo, iyan ay paghihimagsik. Paano nangyari ito? Hindi ba't sinabi nilang malubha ang sakit mo? May 20,000 gwardiya lamang sa kabisera. Paano ito posible? Akala mo ba makakalihis ka? Nalaman na ng kamahalan ang inyong plano. Binigyan ka lamang ng pagkakataong bumalik sa tamang landas. Kamahalan, patawarin ninyo ang inyong lingkod sa pagdating ng walang paalam sa kalagitnaan ng gabi. Sige na. Alam ko. Na kung walang mahalagang bagay, hindi ka gaganito ng kapusukan. Sabihin mo, ano ang nangyayari? Kamahalan. Ayon sa investigasyon ng aking mga lihim na gwardiya sa palasyo ng prinsesa, nakita nila ang listahan ng pagbibenta ng mga posisyon ng prinsesa at ni Prinsipe Bayan. Kasabay din nito ay Nakita rin ang sulat ng asawa ng prinsesa kasama ang aking kapatid Sama. Na naglalayong maghimagsik, tama ba? mahalaga na ingatan ninyo ang inyong katawan, kamahalan. Bakit? Bakit nangyari ito? Ang aking sariling anak na babae. Ang aking mga kapatid, lahat sila ay nagnanais ng trono. Ngunit alam ba nila kung gaano kahirap ang maging emperador? Kamahalan. Sige na. Masyadong marahas at malupit si Bian. Para sa kapayapaan ng bansa, hindi ko maibibigay sa kanya ang trono. Sukin.
Narito ang inyong lingkod. Kunin mo agad ang aking lihim na utos at Tiger Tally. Pumunta sa pinakamalapit na Jeyuguan at kumuha ng 80,000 veteranong sundalo para magtago sa labas ng lungsod. Opo. Sukin, Kamahalan. kung gayon, iwan mo siyang buhay. Sinusunod ko ang utos ng iyong kamahalan. Abian, itigil mo na ito. Huwag ka nang magpatuloy sa matigas na paglaban. Ang buhay ng mga sundalong ito, hindi ba rin naman buhay? Ipinapangako ko sa'yo. Kung susuko ka na lamang, aalalahanin ko ang ating pagkakapatid at ililigtas ko ang iyong buhay. Pagkakapatid. Kung talagang inaalala mo ang ating pagkakapatid, bakit mo ipinasa ang trono sa iyong anak? Ginamit mo lamang ako para mapatahimik mo ang hangganan. At binabawi ko lamang ang nararapat sa akin. Abian, nakikita mo lamang ang kapangyarihan ng trono ng emperador. Kailan mo nakita ang responsibilidad na dala ng korona? Tumahimik ka. Huwag mong sabihin sa akin ang mga marangal na salitang iyan. Kung wala ako, mapapanatili mo ba ang iyong pwesto sa bansang ito? Ang bansang ito ay akin mula pa noon. Matigas ang ulo. Umesenso. Tignan ko kung sino ang maglalakas loob na kumilos. Kamahalan. Ina, Jinghe. Kamahalan. Pinapayuhan ko kayong ipahinto agad ang hukbo at ipasa ang trono sa prinsipe. Kung hindi, papatayin ko ang reyna ina. At gagawin kang isang anak na hindi marunong umibig sa ina na kinukutya ng buong bayan. Ang isang emperador na unang pinahahalagahan ang kabutihan sa magulang. Kung hindi niya maprotektahan ang kanyang sariling ina, paano siya magiging karapat-dapat na sambahin ng milyong-milyong tao? Kapatid, sa tingin mo ba dinala ko lang ang 5,000 piling sundalo para pumasok ng pilit sa palasyo? Hahaha. Amang emperador, iligtas mo ako. Kamahalan. Jane, ikaw ang nag-iisang anak kong babae. Pinasaya at sinunod kita mula pagkabata. Hindi ko akalain na pinalaki kita na ganitong suwel at mapagmataas na ugali. Ito ay kasalanan ko. Kasalanan ko talaga. Amang emperador, hindi ako naghihimagsik, lahat ng ito. Ito ay pinagplanuhan ng asawa ko at ng tiyo ko. Ako ay nangangalakal lamang ng posisyon sa gobyerno. Nagkamali ako, ama. Hindi na ako gagawa nito ulit. Kumusta na kapatid, tunay na ina, tunay na anak, at ang bansa at pamilyang ito? Paano ka pipili? Urong. Urong ang mga sundalo. Mahal na hari. Bakit ikaw na naman? Liu Qiancheng. Gusto ko lang umangat. Mga mahalik at dugong bughaw. Naiintindihan ba nila tayo? Isa lang akong insektong inapakan niyo sa putik. Gusto ko lang umunlad. Anong mali ko? Mabagsik ang tadhana. Bakit? Narito ka rin. Inay, ayos ka lang ba? Matagumpay ang misyon. Hindi ba't masyadong mapanganib ang plano? Kaya,
Gawin mo ito para sa akin. Hawakan ang kwintas, habang wala ako, para magdala ng mga sundalo. Gamitin mo ito para tawagin ang mga lihim na tagapagbantay, at ang mga gwardiya sa palasyo. Magaganda ang kanilang kagamitan. May mga bakal na espada at pana, pa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kasalanan ko ang lahat, inay. Nasindak ka. Ako ang naging dahilan ng iyong paghihirap. Ang nagwagi ay ang hari. Gawin mo ang gusto mo, patayin man o pahirapan. Arestuhin ayon sa batas. Bitayin sa takdang araw. Ilabas, huwag galawin. Ama, wala talaga akong kinalaman sa paghihimagsik. Ama, Lola. Hindi ba't ako ang paborito mong si Jing? Tulungan mo ako kay Ama, Lola. Sobra kitang pinalaki. Kaya naging pasaway ka. Dapat mong maramdaman ang hirap ng buhay sa labas. Prinsesa Jinghe, ibaba bilang karaniwang tao. Kunin ang mga sagisag ng pagkamahalika. At wala nang kinalaman sa pamilyang mahalika. Huwag, Ama, huwag. Nanay, tatay, King Siang. Nakaganti na rin ako para sa inyo. Sa ngalan ng emperador. Si Tsukin, ang anak ni General Yongking, ay pinarangalan sa paglilinis ng pangalan. At pinahintulutang magmana ng titulo. Ang hamak na si Liu, nagdaya at nandaya sa hari. Ngunit dahil sa pagligtas sa hari, ang mabuti at masama ay nakansela. Hindi na parusahan. Ang malagim na pagpatay sa buong pamilya Liu, muling sinuri ng kagawaran ng parusa. At napatunayang si Li Erdan ang may gawa. Para linisin ang pangalan ng pamilya Liu, ipapakita ang katotohanan ng pagpatay sa kanila. Sa loob ng isang buwan, ito ang utos. Mabuhay ang emperador magpakailanman. Anak ng General o hindi General Yongking, binabati kita. Sa wakas, naipagtanggol na ang pamilya Liu. Hindi mo na kailangang itago ang iyong tunay na pagkatao. Mas maganda ka pa rin kapag nakadamit babae. Cheng, nice mo ba? Ayaw ko. Nais ni Qiancheng na maging tagapagtanggol sa anino ng prinsipe magpakailanman. Hinding-hindi ako magsisisi. Sage, susundin ko ang nice mo.